Amen. Praise the Lord. Wow, what a blessing. Mga kapatid, yung mga gustong sumama, sakay na. Amen. Yung mga ayaw at may iwanan, saka na. Okay? So kaya pipili kayo, doon ba kayo sa sakay na o sa saka na? Ang nakakalungkot, yung mga nasa saka na, maiiwan po yon. Samantalang kapag doon kayo sa sakay na, ano man ang marating ng gawain ito, kasama kayo. Amen? Kaya, anong sigaw natin? Sakay na. Amen? So, good morning everyone. Upo muna po kayo. It is really an overwhelming thing to see how the Lord accomplished so many great things in this ministry. Siguro, I for one can say na talagang hindi lang naman sa mga members, sa mga pastors, ano po? And again, to me personally, I can say na talagang ibang klase po ang ini-accomplish ng Panginoon sa nakaraang conference. Amen? Yes, to God be the glory. Alam nyo, may gusto akong sabihin because of my observation nung conference po natin. Kaya lang nag-iisip ako, baka iba ang maging dating or pick up, lalo na ng mga Ilocano. Kasi po, bata pa lang ako noon, hindi naman matagal yun, kailan lang po yun. Ano? Bata pa po ako noon, yung bang ang naririnig ko, sabi nila, "Uy, alam mo, naririnig ko lang po yan ha, ang mga Ilocano raw." Hindi ko sinasabi yung word, ganyan daw po yan, ganyan. So halos, mula nung pagkabata, ganun ang naririnig ko. Pero alam nyo po, nung conference, hindi ko makita kung saan banda na ang mga Ilocano ganyan. Diba? Sapagkat yung conference nyo po ay nag-invest ng hindi birong investment. Diba? Kaya hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Yung mga naririnig ko nung bata pa ako o yung nakita ko nung conference at yung nakikita ko sa church na ito. Alam nyo po, ang lumutang po, hindi yung pagiging Ilocano ninyo. Ang lumutang po ay ang pagiging Kristiyano ninyo. Amen? Because I believe one thing is definite. It is because of the Lord kung bakit po nagawa ang lahat ng nai-accomplish nung pong conference. And I am telling you, members of HBBC, ang ginawa ng Panginoon ay dakilang bagay. You can never tell because not just the members of the churches, but even the servants of God, even the pastors, without you knowing, baka may umatin pong mga pastor na medyo ang isipan na, tutuloy pa ba ako? Gusto ko nang mag-quit. Marahil po, may mga wounded na mga soldiers ng ating Panginoon na nag-iisip kung kakayanin pa ba, but because of the conference, sila po ay gumawa ng tinatawag na commitment na anuman ang mangyari, hindi ako susuko. Amen? So, hindi po ako nagpipreach, nagpapaliwanag pa lang po, mga kapatid. I am just expressing my heart. So, ito po, inamin ko kay Pastor Proby na wala po yatang panahon na magkakausap kami na maiiwasan ko yon. Na talagang yung pong, the impact of this ministry, the impact of the life of your pastor, the impact of the members of this church, hindi ko po mapigilan na sabihin po. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ako po'y punong-puno at pinagpala ng Panginoon. Members of HBBC, sabi ko, no regret. Yung naging decision ko po, because yung mga ilang friend pastors natin, pinakiusapan ko po sila. Ang sabi ko po sa kanila, dahil madalas naman po na nag-speak ako sa mga conferences nila, kasi marami pong kasabay na conference, yung conference po ng HBBC. Siguro yung sa alam ko lang po, nasa 4 na po yung kasabay po ninyo. At doon sa 4 na conference na yon, 2 po doon, speaker po ako. Yung pong sa grupo po ng Kalumpit, Bulacan, at yung grupo po ng Pampanga
na ang alam ko sa Bulacan din po ginawa. And you know what? I am very happy because the Lord allowed me to witness His great work dito po sa conference. I am not saying na hindi po okay doon. In fact, sobrang na-appreciate ko nga po sila because hindi po ako nahirapan. When I express my heart to them that God is actually leading me to consider the invitation of your handsome pastor, mga kapatid, alam nyo po, napakadali po nilang naunawaan, and nung ako po'y naka-attend at nakapag-preach po dito, naintindihan ko pong maliwanag kung bakit dito po ako dinala ng Panginoon. Amen? So, siguro gusto ko pong pagbintangan ako ng mga taga-HBBC na malapit sila sa puso ko. Ano? So, I want all of you to feel that the Lord really worked in my heart, and gusto kong sumakay sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa ating patriarka na ngayon po ay pinagpapatuloy ng ating pong pastor. Gusto ko pong sumama sa gawain na sincero sa Panginoon. Amen? At yun po ang church na kinabibilangan ninyo. Kaya kapag ka naman sa church na ito, nagbalak ka pa, napapara ka, nagbalak ka pa, nabababa ka, nalulungkot ako para sa iyo. Sapagkat masarap na hanggang marating natin ang biyahe, yung final destination, nakasakay po tayo. Kaya mga kapatid, once again, sakay na. Amen? Sakay na. Let us run with patience the race that is set before us. Tapusin niyo po yung vision, yung mga bata. Palakpakan niyo yung mga bata. Ang galing, ano? Sila mismo. Meron po silang magandang part dito sa ministry. Nakita mo, Pastor Proby? Introduction. Hindi po message ang mahaba po sa akin eh. Ang mahaba po sa akin, yung introduction at yung mga gusto ko pong sabihin because of the inspirations that I got dito po sa inyong gawain. Pastor, babanggitin ko lang ha. Bawat isa sa inyo, naniniwala ako na magandang ma-realize nyo na ito po ang ginawa ng Panginoon. Mula po sa inyong pastor, nagbigay po ng clear instruction. Ibig sabihin, I want you to realize that instruction is very important, and it is good for you to learn how to listen to the given instruction. So dahil po doon sa instruction, mga kapatid, yung mga members po ay nagkaroon ng correct implementation. Ibig sabihin, dahil may instruction, sa part ng mga miyembro, nandoon yung implementation. Mga kapatid, observant po ako. Kitang-kita ko po kung paano gumaganap ang bawat isa doon sa God-given role. Amen? Hindi po nagsasapawan. Hindi po nagpapagalingan. Ang nakita ko po, hindi nagpaligsahan, pero bawat may role, gumanap na ibinigay ang kanilang pinaka-best, kaya naman the best ang naging outcome. Amen? So, implementation. So dahil dito mga kapatid, maliwanag po na sa lahat ng nakakita, ang naging epekto, impression. Ibig sabihin, we've been impressed on how God is working because obviously the hands of God is visible in this church. Ibig sabihin, talagang nakausap niyo yung mga pastor, wag na po yung mga umattend. Yung mismong mga speakers po ninyo, mga kapatid, sobrang na-impress sa kung paano kumilos ang Panginoon. So, impression. Kaya alam niyo nangyari? Dahil sa instruction na may kasamang implementation na naging rason kung bakit merong impression, lahat ng umuwi na may inspiration. Amen? Inspiration. At yung magiging effect nito sa mga ministries, ang tawag doon, impact. Diba? So, mayroon pong magiging impact. Milyon? Ano ang ibig sabihin ng milyon sa mga ministeryong nahamon? Kaya for me, I can say, walang kasayang-sayang sa lahat po ng ating naging investment. And I would like to thank you all for the privilege that you have given me to be a part or to be, one of the speakers dito po sa conference na ito. Sa lahat, to God be the glory.
Sa Diyos po ang kapurihan. So this time, eto na po ang mensahe. I want to invite everyone. Let me request all of you, please. Buksan po ninyo yung mga Bible sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. As I listen to Pastor Proby, particularly sa naging presentation, sa napakagandang testimony at kasaysayan ng gawain ng church na ito, mula sa pagsisimula ng mga misyon, pati po sa mga pag-accomplish ng mga sasakyan na nagsimula sa, bata pa lang pala yung church nyo, naka-Honda na kayo, no? BTEC, mga kapatid, bitikleta ang sinimulan nyo. Bitikleta. Okay, so, ang aking pong challenge na nais ibigay, let us grow more for God's glory and honor. Ang gusto ko pong i-point out, lahat ng narinig nyo, maganda yan. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi matapos yan. As we continue on, ang kalooban ng Panginoon for every one of us is to grow more, more, and more for His glory and honor. Hebrews chapter 6, please. Kung nakita na po, let me know by saying amen. Verse number 1, therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Verse number 9, but beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for another year that you have given to this church. Thank you for all the blessings. Thank you for all the accomplishments. Thank you for giving them a good pastor. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. May we always acknowledge you as the owner of this ministry. And I pray, O God, that you will continue to encourage all the members of this church. Help me, O Lord, and empower me to encourage them, to challenge them, to motivate them. And please, Lord, ikaw po ang magpakahayag sa aming kalagitnaan. I would like to completely rely on you and on your power of God. I acknowledge the fact that without you, I can do nothing. So please help me, O God. Guide me, O Lord. Give me wisdom, and please meet the spiritual needs of your people. Thank you so much. May you bless and talk to us this morning. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Mari na po tayo maupo. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko munang i-establish sa inyo ang pundasyon ng mensahe sa pagbibigay po ng idea sa background ng ating pong passage. Actually po, kahit yung mga Bible scholars, hindi po sila naging definite kung sino talaga ang writer ng book of Hebrews. But what is important is that we are all aware that the author of the whole Bible is the Holy Spirit. Maybe
hindi naging particular kung sino po yung writer. Hindi po naging particular. Some says, si Paul daw po yan. Yung iba naman, maybe one of the disciples of the Apostle Paul. Well, hindi po natin ma-definite. But I believe what is important is the writing. What is important is the message. What is more important is the Word of God. Amen? And here we can see that the idea of the passage is about the preacher's problem. Siguro po pwede nating sabihin na ang pinaka-idea po ng ating binasa ay ang patungkol sa problema ng marahil pastor, ng tagapanguna, ng leader, ng preacher. And that is actually clear kung titingnan nyo po ang sabi ng Hebrews chapter 5. So siguro po, angat lang tayo ng konti doon po sa ating pinaka-text. Chapter 6 po tayo, but for us to better appreciate and understand the context, the background, the idea, it is good to somehow consider chapter 5. In Hebrews chapter 5 verse number 12, ang sabi po ng writer, for when for the time, ye ought to be teachers. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. If you will just try to understand, if you will put understanding dyan po sa statement na yan, makikita nyo po na may disappointment. Diba? Na yung pong writer, kung siya po'y kumakatawan sa mga nagtuturo, kung siya po'y kumakatawan sa pastor o sa tagapanguna, makikita nyo po na may problema na binibigyan siya ng pansin at ito po yung disappointment dahil sinasabi niya na meron sanang mga dapat nagtuturo na pero kinakailangang turuan pang muli. Well, ang pagtuturo po, hindi naman natatapos yan. And it is good to somehow consider na ano ba talaga yung point. Kasi tingnan nyo po, mahalaga kapag ka po nakikinig kayo, mahalaga na kapag ka nagbabasa kayo, talagang i-absorb nating mabuti. Try to analyze. Ang sabi ng writer, for when for the time, ye ought to be teachers. Tanong ko po, yan bang pahayag na yan, sasabihin mo ba sa mga unsaved? Yan bang pahayag na yan, sasabihin mo ba sa mga bagong Kristiyano? Nakukuha niyo po yung gusto kong bigyan ng emphasis? I believe, dinadala tayo sa idea na ang sinasabihan niya, yung mga matatagal na. Kasi nung sinabi niyang, for when for the time, ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, para sa akin po, in my understanding, lumalabas na ang kausap niya, hindi mga bagong Kristiyano, kundi ang kausap niya, matatagal na sa usaping pananampalataya. At hindi ba natin sasabihin problema yon? Na ang dami-daming mga miyembro na matatagal na, pero kailangan paulit-ulit, pabalik-balik, hindi ka na nakausad, hindi ka na naka-forward. Why? Sapagkat kailangan laging sila ang bigyan mo ng atensyon. Mga kapatid, mga minamahal, problema talaga yan. So, yun ang unang gusto ko pong maging pundasyon natin. The preacher's problem. Dito sa teksto natin, ang makikita nyo po, the preacher's proposal. Diba? The preacher's proposal. Dahil nakita niya, teka, problema to. Yung mga dapat tinuturuan na, kailangan sila na naman ang tuturuan. Yung mga dapat nagbibisita na, sila na naman ang kailangan mong bisitahin. Yung mga dapat encourager na, sila na naman ang kailangan mo encourage. Yung mga dapat katulong na sa pagsusolve ng mga problema usapin sa gawaing ministeryo, sila na naman ang kailangan mong ayusin doon sa problema. Mga kapatid, sabi ni Pablo, napipigilan tuloy ako. O kung sino mang writer po nito. Ang ibig sabihin, kasi excited na excited siya, eager na eager siya. Tinatalakay po nung writer yung about the priesthood of Melchizedek. Di ba?
nung sabi ng verse 11. Ang sabi niya, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Problema yan na kapag turo ka ng turo, parang wala lang. Turo ka ng turo, Sunday after Sunday, service after service, you are always preaching, you are always teaching, but here are the members, here are the people, na parang wala. Kaya ang sabi ni writer, sa chapter 6 verse 1, and here we can see the preacher's proposal. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again, di ba, yung mga una, yung mga pangunahin. The proposal is for them to step up. Di ba? So may disappointment. Yun ang nakita natin sa problem. So ang proposal is about development. Di ba? Medyo mag-step up naman tayo. Mga kapatid, naniniwala po ako na malaki ang kinalaman ng mga members ng church na ito na hindi po nanatiling sanggol, kundi habang nagpapatuloy, sila po ay nadidevelop, sila po ay umaangat, nag-step up sa maraming larangan sa usapan ng buhay Kristiyano. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, sa verse number 9, ang makikita nyo po, the preacher's persuasion. Di ba? The preacher's persuasion. Ang sabi niya, but beloved, we are persuaded better things of you. Things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Mga kapatid, kaya naman habang pinakikinggan ko si Pastor Proby, every time na tumatayo sa pulpit, alam nyo, lagi niyang dala, persuasion. Di ba? He is always trying to encourage the people, the members of the church, the believers, to do more, and to grow more. Amen? So, yun po ang pundasyon natin. Maganda kasi na pagka pinakinggan natin yung message, at least, klarong-klaro sa isip natin yung pinaka-background na meron pong problema na sinasabi po yung preacher, at ang problema, mga kapatid, yung pong dapat nagtuturo na, kailangan tuturuan mo pa rin. Okay? Kaya ang kanyang proposal, let us go on unto perfection. At ang salitang perfection dito, hindi po nangangahulugan ng sinless perfection. Ang ibig sabihin po nito, maturity. Ibig sabihin nito, yung paglago talaga. And you know what? Pagka po nakikinig kayo, huwag niyong sayangin ito. Yung perfection, maturity po yan. And you know, as I studied the Word of God, alam nyo ang na-realize ko, para tayo po ay mag-mature, alam nyo yung mga kailangan? Siyempre, una, the Holy Scripture. Ang sabi po ng Bible, 2 Timothy 3:16 and 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Ibig sabihin, di ba? Kailangan mo ng salita ng Diyos para mag-mature ka. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So we need the Scripture. And in growth, mga kapatid, sa maturity, we need the shepherd. We need the man of God. We need the pastor. Ephesians chapter 4, verse number 11 and verse number 12. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So if you really want to mature in your Christian life, you need the Scripture, you need the shepherd, and listen, even sufferings. Minsan, yun yung mga tinatanggihan natin. Hindi nyo alam na sa design ng Panginoon, para mag-mature tayo, pinapayagan din po niya na may mga nararanasan po tayo na mga tiisin sa buhay. Hindi po ba? Nagdadala rin po yan sa maturity.
So in order for us to reach perfection, meaning maturity, we need the scripture, we need the shepherd, we need sufferings. We need the scripture, 2 Timothy 3, 16 and 17. We need the shepherd, Ephesians 4, chapter 11, or verse number 11 and 12. How about suffering? Hindi ba? Ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5, beginning verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Okay? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Pero anong sabi po niya sa verse number 10, mga kapatid? Hindi ba? Malinaw po na niliwanag niya sa verse number 10, but the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you? Amen? So kaya kung gusto mo mag-mature, wag mong itanggi na kailangan mo ng scripture. Kung gusto mo talagang mag-mature, i-enjoy mo na meron kang shepherd, na meron kang pastor. At yung mga sufferings, wag mong gamiting dahilan para tumalikod, para umayaw, para mag-backslide, para mag-negative, para magreklamo. Yung suffering, gamitin mong dahilan upang yung kalooban ng Diyos mapapangyari na sinasabi po na matapos kang maghirap, magtiis, ikaw ay maging sakdal. Mga Kristiyano, members of HBBC, wala na po tayong bulahan, direktahang pagpapahayag ng puso. Sa totoo lang, kahanga-hanga kayo. Mula po sa pastor, sa mga miyembro, sa mga ministries na meron kayo, ayoko pong magkaila. This is very true in my heart. Kahanga-hanga ang ministry na ito. Kahanga-hanga ang church na ito. But don't get me wrong. Hindi ko sinasabing ganyan na lang po tayo. Still, I want to emphasize to every one of you na sa kabila po ng aming paghanga, sa kabila po ng aming magagandang sinasabi, ang kalooban pa rin ng Panginoon hanggat hindi pa siya dumarating, na tayo po ay lumago pa, na tayo po ay tumuloy pa, na tayo po ay mag-accomplish pa. We need to grow more and always remember only for His glory and for His honor. Amen? So kaya ilang bagay po mga kapatid ang gusto kong bigyan ng pansin dito sa ating pong mensahe. Sa usapang maturity, sa usapang growth mga minamahal, sa Biblia po, saan-saang larangan ba tayo talaga dapat mag-grow pa ng higit? Number 1, in our doctrines and faith. We need to grow more in doctrine and in faith. Alam niyo po, yung salitang faith sa Bible, dalawa po ang konsepto o idea. Ginagamit po ang salitang faith na ang kahulugan, dependence. Di ba? Yung pagtitiwala. Di ba? Pag sinabi nating faith, halimbawa, have faith in God, magtiwala ka sa Diyos. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So ginagamit po yung salitang faith na ang idea po dependence. But ginagamit din po yung salitang faith na ang pinatutungkulan doctrine. Di ba? We must earnestly contend for the faith. Ibig sabihin po mga kapatid, importante pala sa usapang paglago yung lumago tayo in doctrine and in faith. So ang emphasis po natin, teaching. At balikan po natin. Sabi niya, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. Kailangan may magtuturo na naman sa inyo. Mga kapatid, mga minamahal, sa konteksto po natin, very eager siya na mag-share. Yan ang na-enjoy namin. Yung mga pastors, sa mga fellowship namin, nasa McDonald's kami, pero mas masarap doon sa Chicken Joy, di ba? McDonald's pala, no? Ano ba yung McDonald's?
Chicken McDo, ayan. So, kasi kapag gusto mo, yung bida ang saya, sa Jollibee ka, di ba? Pero kapag ang gusto mo, love ko to, sa McDo ka, tama? Alam nyo po, hindi namin pinansin eh. Yung iba nga hindi na nakasubo eh. Why? Kasi yung enjoyment ba, doon sa sharing, mga kapatid, pag kami Kristiyano na dumating na sa punto ng buhay niya na hindi na willing makinig, na ayaw na pong maturuan, problema po yan. Di ba? Kaya lang, problema din naman po na yung gusto mong turuan ka, pero ang turo sa'yo, gusto mo, pabalik-balik at paulit-ulit. So we need to grow more in the area of teachings. Kaya dito po mga kapatid, gusto kong makita nyo. Halimbawa lang po, sino dito ang mga bagong mananampalataya pa lang? I mean, katatanggap nyo pa lang po sa Panginoon. Alam nyo po, ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 and verse number 2, okay? Malinaw po ito, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. Eh sabi nung ilan, ay ako po, hindi naman ako kaliligtas lang. Ang tagal ko ng Kristiyano. Ha? Minsan yung iba nakikipagpaligsahan pa. Oh, kasi silang pa lang ng church sa to, nandito na ako eh. O kaya sabihin natin, 20 taon na akong Kristiyano. Sasabihin natin, talagang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Alam nyo po, may disadvantage din. Minsan, mas maganda pang hindi mo ipaalam na kitagal-tagal mo na kung hindi naman nakikita. Kung hindi naman kapanipaniwala, ikaw? Ang tagal-tagal mo na pala. Ba't hanggang ngayon, on and off ka pa rin sa service? Bakit hanggang ngayon, i-encourage ka pa din? Kung matagal ka na, patunayan mo. Diba? So, kasi nga po, di ba, Bishop, ang sabi niyo po, yung mga newborn babes, yung mga bagong Kristiyano, so sila yung dapat mag-grow. Yun po yung pangbagong mananampalataya. But generally, the will of God sa lahat ng mananampalataya, 2 Peter 3:18. Di ba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. And if you will reconcile that to the statement of the Apostle Paul, sa kabila ng Kristiyano na siya, and in fact, mangangaral na po siya, manggagawa na po siya, pero ano po ang gusto niya? Hindi ko pa inaaring nabot. Diba? So maliwanag po, not as though I had already attained, either were already perfect. So yun ang magandang attitude. Kahit gaano katagal ka na, sana hindi po ang katwiran mo, matagal na ako, ibigay na natin yan para sa iba. Sila na lang yung turuan. No! Kailangan po as we continue on, nag-grow tayo sa aspeto ng doktrina, sa aspeto ng pananampalataya. What I meant to say, as we continue on, dapat nag-grow tayo. Diba? Ang tagal mo na palang Kristiyano, ba't hindi mo pa nare-realize na dapat hindi pang worship service ka lang? Diba? Nakakalungkot na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon hindi ka pa nakakachamba na maka-attend ng Sunday school. Minsan nga po, may pamilya, may mga Kristiyano, mag-asawa. Diba? Nagmamadali po yung misis. Nung dumating po doon sa church, alam niyo, sabi ni Mister, kita mo? Nagmamadali ka. Tingnan mo, worship na ba? Sunday school pa lang. Masama loob. Bakit? Umabot ng Sunday school. Mga kapatid, hindi nyo po pwedeng maliitin ang laki ng itutulong ng Sunday school o ng Bible class sa atin. Maganda po ang preaching, pero dapat alam nyo, mahalaga ang teaching. Amen? Kaya ang mga pastor, sabi po dapat up to teach. Kasi tinawag kami para turuan kayo. Pero ang problema, mga kapatid, kung ayaw ng turo. At ang problema, mga kapatid, kung hindi natututo. Ang laking problema yan. Pagka ganyan ka, Kristiyano, ikaw na ang gumawa ng pelikula na ang title, Di Na Natuto. Di ba? Kasi ang tagal-tagal na eh. Sipin mo, tagal-tagal na Kristiyano, may nagdoktrina lang sa iyo ng negatibo tungkol sa tithes, nakonbinsi ka naman. Diba? You should know your doctrine.
You need to know the right teaching of God's Word. You need to grow more in the area of doctrines and faith, mga kapatid. Dapat bilang Kristiyano, hindi sapat na naniniwala ka na Diyos si Kristo. Dapat alam mo sa doktrina na Diyos talaga ang ating Panginoong Kristo. Hindi sapat na sinasabi mo na alam mo na ligtas ka. Dapat alam mo ang doktrina ng kaligtasan. Hindi sapat na sinasabi mo at matigas ka sa paniniwala mo na kapag kaligtas ka, hindi na mawawala ang kaligtasan. You need to understand the doctrine of eternal security. You need to understand the doctrine of Trinity, the deity of Christ, at ang marami pang iba, even the doctrine of the Scripture. Naniniwala ako na mahalaga po yung praktikal na aral ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, walang kwenta yung doctrinal. Sapagkat mahirap magkaroon ng tamang practice nang hindi tama yung doctrine. So we need to grow more in doctrine and in faith. So this is about teachings. Dapat habang tumatagal tayo, mga Kristiyano, kaya nga sinasabi ko, di ba, train up a child in the way he should go. Maganda, bata pa lang. Alam nyo, sa usapang mga kulto, yan ang ginagawa nila. Bata pa lang may indoctrination na sila. Mga Kristiyano, tatay, nanay, huwag kang magsimba lang. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Pahalagaan natin ang Bible class. Pahalagaan natin ang Sunday school, ang teaching ministry ng church. Sapagkat kaya nilagayan for us to grow in doctrine and in faith. Yes. Kaya yun po yung idea ng verse number 1 ng Hebrews chapter 6. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ. Hindi ibig sabihin nun, iwanan mo yung doktrina ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nun, mag-step up ka naman. Di ba? Sana po, ini-enjoy natin yung mga aral. Kumbaga, habang tumatagal, dapat lumalalim. Amen po ba? O, tingnan nyo po ang sabi ng Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tingnan nyo ang kasunod. Ano pong sabi? Rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein, with thanksgiving. So hindi po pwedeng ang tagal mo ng Kristiyano, sorry sa term, lawlaw ka pa rin sa aral. You know what? Nakakalungkot na may mga kulto, heto ka, sinasabi mo, mali sila. Mali ang pananampalataya nila. Pero silang mali ang pananampalataya, well-versed sa kanilang doktrina. Tapos ikaw pinalalabas mo, tayo yung nasa totoo, tayo ang nasa katotohanan. Pero ang problema, hindi ka firm, hindi ka stable sa aral. Hindi naman po pwedeng kapag kami nagtanong sa iyo, tungkol sa kaligtasan, bakit mo natiyak na ligtas ka? Siyempre, sabi ng pastor namin Yung ba, isasagot mo sa kanila? Di ba? I mean, mga kapatid, doon ko po na-appreciate ang kalipunan ng Baptist. By the way, just for all the visitors to understand, what we are celebrating here is the anniversary of the church, not of religion. Diba? Hindi po religion ang pinag-uusapan natin because no religion can save us. Ang makapagliligtas sa atin, yung tagapagligtas. Kaya kung may yayakapin ka, kung magpapakapanatiko ka, kung magpapakadiboto ka, doon ka magpakadiboto sa bumaba mula sa langit, nagbuwis ng kanyang buhay, nagtiis, nagpakasakit, namatay, nalibing at muling nabuhay, nagtigis ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, yan po ang magandang makikita natin kay Apostol Pablo. Amen? So, how about you this morning? Are we growing sa usapan ng doctrine? Masarap na kapag ka tinatanong ka, bakit mo naman natiyak na save ka na? Kasi sasabihin po ng iba, alam mo, habang buhay pa tayo, wala pang nakatitiyak. Hindi mo masasabi kung sa langit ka pupunta o hindi. Habang buhay pa tayo, pag namatay ka, doon mo malalaman yan. Ang tanong natin, simple lang Kung pagka namatay ka, doon mo malalaman. Kung nasa impyerno ka, ano pa magagawa mo?
in the doctrine of God's Word, the best time to know your salvation is habang buhay ka pa. Oh, ngayon, isasagot mo yan. Oh, may alam ka bang turo ng Biblia na malalaman natin talaga? 1 John. 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. Diba? And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse number 13, sabayan niyo po ako. These things have I written unto you, that ye believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. According to the teaching of God's Word, sa doktrina po na itinuturo ng banal na kasulatan, malalaman ba o hindi? Ang linaw po eh. Verse number 13, these things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God, mga kapatid. Sa Tagalog, di ba? Ang mga bagay na ito ay isinulat sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo ng kaligtasan na matitiyak ng tao. Kaya kung bisita po tayo ngayon, yun po ang pinakapusong mensahe po ng church na ito. Kaligtasan sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Nagse-celebrate po ng anniversary ang Hosanna Bible Baptist Church. Pero kahit na ikaw ay magpamiyembro dito, hindi ang pagpapamiyembro dito ang makapagliligtas sa iyo. Kahit magpabautismo ka sa Hosanna Bible Baptist Church, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Ang maliwanag na doktrina na isinisigaw ng Hosanna Bible Baptist Church, Jesus is the only way. Jesus is the only mediator. And Jesus is the only Savior. Amen? Yes. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. 1 Timothy chapter 2, verse number 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Acts chapter 4, verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Mga kapatid, wala tayong pinaninindigan na hindi natin nakita sa aral ng kasulatan. Amen? So mga kapatid, we need to grow more in doctrine and in faith. Second, in the demonstration of faith. We need to grow more in the demonstration of faith. Dito, kung sa una, teachings ang binigyan natin ng emphasis, dito po sa ikalawang puntos natin, testimony naman. Yung patotoo natin bilang mga Kristiyano. Alam niyo po ba na napakadaling sabihin, ligtas na tayo, napakadaling sabihin na tayo po ay Kristiyano na. Pero mga kapatid, yung bang sinasabi mo at yung nakikita sa buhay mo, sila po ba in harmony ba? Di ba? Sa mga members ng church na ito, alam niyo po bang yung text natin, isa sa controversial passage sa Bible yan? Di ba? Tingnan niyo po, ang sabi ng Hebrews chapter 6. Ang linaw-linaw po mga kapatid, Hebrews chapter 6. Sa verse number 4, ito po yung mga talata na naging dahilan kung bakit meron pong naging debate sa usapan ng losing salvation. Okay? So those who are believing in the doctrine of losing salvation, ang isa sa passage na ginagamit nila, Hebrews chapter 6, verse number 4. At yung mga susunod na talata, hindi ba ang sabi niya, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Ang sabi sa verse number 5, mga kapatid, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away. Ginamit nila yung passage na yan para po sa doktrina na nawawala ang kaligtasan. Mga kapatid, sa rule of interpretation, pag ikaw nag-aral ng Bible, sa tamang interpretation, dapat po no contradiction. Pag ito pong Hebrews chapter 6 verse number 4 ay ginamit po nating talata na ang ating ituturo, nawawala ang kaligtasan, may contradiction na. Hindi na po magiging consistent mga kapatid. Sapagkat sa Biblia po itinuturo na pag ikaw nanampalataya, ang ibinigay sa iyo, eternal life.
Ano ibig sabihin ng eternal life? Di ba? Kung sasabihin mo nawawala, hindi na eternal life. So ang linaw po mga kapatid, napakarami pong passages, napakaraming record, and in fact, in John chapter 10, verse 27, 28, and 29, the Lord Jesus Himself said this. Ano po ang sabi niya? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So I just want to establish to you that never na magiging tama ang doctrine ng losing salvation. Ang tama po, yung tao pag nanampalataya, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo mismo, eternal life ang binigay niya, at ang sabi po, they shall never. Ano po ba ibig sabihin nun? May ginagamit ako, pastor, ng magandang illustration for the people to understand yung pinaka-essence o yung talagang word na never. Halimbawa po, may young people, medyo minats mo siya doon sa hindi niya type. Ano sasabihin niya? Pagka minats mo, no. Pero subukan mong i-match yan doon sa hindi niya type. Ano sasabihin niya? Never. Anong kaibahan ng dalawa? Yung salitang never ay lalong pagdidiin na hindi lang hindi, or hindi kailanpaman. So ganyan ko po tinitingnan yung turo ng Bible na ang kaligtasan hindi lang hindi mawawala, kundi hindi mawawala. Yun po yung ginamit ng word And they shall never perish. Kung naligtas na, tapos magpe-perish pa pala, di mali yun sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nangako siya, they shall never perish. Ang tanong, ibig niyo pong sabihin, Bishop, basta sinabing ligtas na siya, kahit na magkaloko-loko ang buhay niya, ligtas pa rin siya? Alam niyo po, pag nakakakita kayo ng liko ang buhay, pag nakakakita kayo ng lihis ang buhay, nang nagsasabing Christian siya, hindi dapat ang tanong, ligtas pa rin ba siya? Ang dapat tanong, ligtas ba talaga siya? Dahil ang katayuan laging isa lang sa dalawa. Ligtas ba o hindi ligtas? Kaya kapag ka nakakita kayo ng buhay na nagsasabing Kristiyano, tapos palukuloko ang buhay, nabubuhay sa kasalanan, gusto ang kamunduhan, huwag mong questionin yung doctrine of salvation. There is no problem to the teaching of God's Word regarding salvation. Kung ang nakikita mo, yung buhay ng tao, mali. Ang questionable, hindi yung doctrine, ang questionable, yung buhay ng tao. Kaya hindi ka magtuturo na dahil nakita mo yung buhay ng tao, ay, hindi ako naniniwala na talagang ang ligtas na talaga siya, magpakailanman. Kung hindi ka naniwala, saan ka hindi naniwala? Hindi sa turo ng Baptist, sa turo ng salita ng Diyos. Kasi kaya lang na may pinapangaral ng Baptist yan, may talata. Ang linaw po mga kapatid. Tignan nyo naman, gamitin natin po yung liwanag ng kaisipan natin. Nung nangako ang Panginoon sa kaligtasan, malinaw na malinaw, ang sabi po, again, verse 27, 28, and 29 ng John chapter 10. My sheep hear my voice. Okay? First of all, it is good to establish the fact na ang pinag-uusapan natin, kine-claim ng Panginoon na kanyang tupa. My sheep. Anong karakteristik ng sheep niya? Hear my voice. And I know them. And they follow me. Kaya pagka hindi sumusunod, baka hindi talaga tupa ng Panginoon yan. Diba? Tupa ba talaga yan o may tupax lang yan? Ano? So yun po ang point Huwag kang lulundo sa nawawala ang kaligtasan. Ang linaw-linaw, meron pong kapahayagan. The reason why I am emphasizing this, because I want to point out to all of you that in our Christian growth, ang isang dapat nag-grow tayo sa testimony natin bilang Kristiyano. Ang sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. In verse number 28, isa-isahin niyo po, and I give unto them eternal life. Ano ang ibig sabihin ng eternal life? Hindi natatapos, eternal And they shall never perish. Tapos ang sabi, neither shall any man pluck them out of my hand. Sino po nagsasalita? Si Jesus Christ. Anong kine-claim ni Jesus Christ? Pagka Kristiyano ka, sino may hawak? Ikaw ba may hawak kay Kristo o si Kristo po ang may hawak sa atin? Diba? The idea is clear.
neither shall any man pluck them out of my hand. Meaning, ang tamang turo ng kaligtasan, hindi ikaw ang humawak sa Panginoon, siya may hawak sa iyo. Ngayon, dahil hawak ka niya, anong sabi niya? And no man is able to pluck them out of my hand. Wala raw makakaagaw. Amen? Alam niyo po, baka magduda ka pa eh. Kaya ginawa niya sa 29, pati ang ama, niliwanag niya, my Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Saan mo pa ilulusot ang losing salvation? Eternal life, never perish, walang makakaagaw sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Saan pa pupunta dyan? Yung doktrina. Kaya pagka pinaliwanag po yung text natin, Hebrews chapter 6 verses 4 hanggang sa susunod na talata ng losing salvation, inconsistent, meron pong conflict. Why? Sapagkat kukontrahin niya ang malino na turo ng tamang kaligtasan. Kaya mga kapatid, liliwanagin ko po, mahalaga ang patotoo natin. Because if we will not grow in our testimony, meaning in the demonstration of faith. Kasi sabi ko nga, ang daling sabihin, tumanggap na ako, nanampalataya na ako, diligtas na ako. Kailangan po makita yung patibay. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8 o verse number 9. Diba? Sa sabi po ng teksto natin, Hebrews chapter 6. Matapos pong talakayin yung for it is impossible, yung mga talagang hindi ganito yung dapat makita. Tingnan nyo po, hindi ba pagdating ng verse number 9, lumalabas na meron pong certain, di ba? Meron pong pinaka-specific na tinukoy. Anong sabi niya? Ganito yung mga pahayag sa Hebrews chapter 6, verses 4 hanggang 8. Pero pagdating ng verse number 9, anong sabi niya? But, beloved. Ibig sabihin specific, ang tinutukoy na, yung talagang mananampalataya. But beloved, we are persuaded better things of you. Alam niyo sabi ron? Things that accompany salvation. Sana po habang tumatagal tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo sa doktrina nag-grow. Sana yung demonstration, yung talagang proof ng ating faith, mga kapatid. Sana yung binagong buhay. Mali po yung katwiran na ganito na ugali ko mula pa nung bata ako. Nasanay na ako dito. Mga kapatid, pag totoong na-save, dapat nagbago. Dapat nabago ang buhay. Hindi ka magiging perfecto dito sa lupa. Pero at least nakikita that as we continue on, nagbabago po ang ating buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya mga Kristiyano, sa member ng church na ito, ang encouragement sa atin, let us grow more in the demonstration of our faith. Philippians chapter 2, beginning verse number 12. Nakakasunod po kayo mga kapatid? Philippians chapter 2, si Apostle Paul po ang sumulat. Ang sabi po niya sa verse number 12, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Amen? Anong sabi ng 15? That ye may be blameless and harmless, the sons of God. Diba? Oppressed in a midst of perverse and crooked nation, among whom ye shine as lights in the world. Holding forth the word of God. Para daw hindi tayo tumatakbo ng walang kabuluhan. Mga Kristiyano, maaaring magaling ka sa doktrina, pero kamusta ka sa buhay? Tama bang ugali yun? Sabi mo, Kristiyano ka, tapos ang mga hakbangin ng church para sa Diyos, kukontra ka? Parang ang hirap pagtagpuin nun ah. Di ba? Yung ba'y patotoo ng Kristiyano na kailangan pipilitin ka na aaten ng church, kailangan na pipilitan ka, magbibigay ka, mabigat sa kalooban mo? Meron pong pagka mga nag-offering, talagang bukod sa lamukot-lamukot na, talagang nabaldog pa yung ini-offer. Bakit? Sige na! Mga kapatid, pagka Kristiyano, nagbabago.
Hindi naman po pagkasave na pagkasave mo. Di ba? Talagang may halo ka na sa ulo mo. Hindi naman ganun. Pero as you continue on, di ba? You've been renewed day by day, mga kapatid. As you continue on, binabago ka ng Panginoon. So kaya nga sabi ko, ang isang idea na nakita ko po sa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Ang sabi po ni Pablo, tingnan niyo po, mahalaga yung salitang if. Kasi if not, do not mind that. Ang sabi niya, Colossians 3, verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Anong sabi ng verse number 2? Set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya pagka totoong Kristiyano, ang patotoo niyan, mababago ang affection niyan, mababago ang appetite niyan, mababago ang attitude niyan, mababago pati attire niyan. Amen? Di ba? Lahat yan mababago. Isa-isahin natin ha. Mababago po ang affection. Dati kasi ang affection mo sa bagay ng mundo eh. Pag sa Diyos ka, pag Kristiyano ka na, sa Diyos na. Mababago sa usapan ng affection, sa usapan ng appetite. Ibig sabihin, saan ka nag-e-enjoy? Saan kami delight? Church, i-maintain nyo po yan. Napakasarap yung tingnan na habang nagsaserve kayo, alam nyo po, hindi biro ang effort sa lahat ng ginagawa nyo. Mga choir members na pupunta ng alas 5, samantalang marami nagsasabing Kristiyano, sa time na nga ng service, nahuhuli pa. Sila alas 5 nandito pa lang. May nakita ba kayo nakasimangot habang kumakanta dahil alas 5 pa lang nandito sila? Di ba? Sila po ba'y kumakanta na mararamdaman nyo po? Alam nyo, na-observe ko? Mahal nila, ginagawa nila. They love what they're doing. And you know what? They are enjoying. Diba? While they're doing that. Kasi pag Kristiyano ka, yung affection mo na iiba eh. Yung appetite mo na iba eh. Yung attitude mo na iiba. Pati attire. Mga kapatid, hindi tayo nag-uusap na kailangan pag nag-worship, bago ang suot mo. Pero dapat Kristiyano ka, alam mo, dapat suot ng Kristiyano. Ang purpose, kaya ka nagdadamit para mag-cover. Ngayon, kung magsusuot ka na revealing, parang hindi tama sa purpose. So alam natin dapat kung ano ang attire ng Kristiyano. Hindi lang yon, even our aspirations. Nagbabago ang ating affection, ang ating attitude, ang ating appetite, ang ating pong attire, and even our aspirations. Nag-aral kasi ang pangarap niya, itaguyod ang buhay nila. Nung lumago, sa usapang patotoo, nung makatapos, gustong gamitin para sa ministry ng education, gustong gamitin para sa ministeryo ng Panginoon. Wow! Amen! Kasi dati ang mentality ng iba, uy, alam mo, ganyan lang din, na kahit anong course ang kunin mo, hindi ka pumapasa, magpastor ka na lang. Diba? Wala kang makuha trabaho, magpastor ka na lang. Ganyan yung mentality. Mga kapatid, ngayon nakakatuwa eh. Sa kabila ng potensyal na meron tayo, even sa usapang sekular, pero sa patotoo natin, may mga tinalikuran, ang mga pangsariling bagay, at pinili ang tawag ng Panginoon. Yung testimony. Kasi kadalasan ang naririnig natin pagbabago, uy, alam nyo, dati po may bisyo ako, dati po akong pala inom ng alak, dati po ako naninigarilyo. Alam nyo po, nung masave ako, tinanggal ng Diyos ang mga bisyo ko. Amen for that. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, ng usapang pagbabago, hindi lang sa usapang bisyo. Pati ugali, binabago rin ng Diyos yan. Uy, alam mo, nung unbeliever ako, matampuhin ako eh.
Ngayon na-save na ako, matitisurin na lang ako. Di ba? Hindi na matampuhin, matitisurin. Nagbago, ganun pa rin eh. Di ba? Pati ugali dapat nagbabago. Ang ibig ko pong sabihin, sa usapang patotoo, sana po pag nakita nila, bait-bait nitong taong ito. Tapos matutuklasan nila, ay, Christian pala. Ang mahirap, nag-aaral ka, gumraduate na kahit lahat, hindi pa nahalata na Christian ka pala. At ang mas nakakalungkot, may mga hindi Christian na pagbintangan. Christian siguro to. Tapos ikaw, nililiwanag ko, Christian ako. Ha? Yung mga sa exhibits, Pastor, yung sa mga paintings, merong paintings sa pag nakita mo sa layo, ay, ang ganda nun. Diba? Dahil nagandahan ka, lapit ka. Ay, kaso nung lumapit ka, na-turn off ka. Bakit? Sa malayo lang pala maganda. Diba? Meron naman, nung dinaanan mo nung nakita mo sa malayo, hindi. Pero nung umikot ka at nalapit ka, wow, ganda pala nito. Pero meron pong paintings na sa malayo pa lang nagandahan ka na. Nung nalapit ka, lalo kang nagandahan. Di ba? Ganyan po yan eh. Merong ang ganda sa malayo, nung malapit ka, hindi pala. Meron naman, mga kapatid, na kung saan, di ba, hindi ka na nagandahan sa malayo, lalong hindi ka nagandahan sa malapit. Pero may mga paintings na malayo pa lang nakuha na atensyon mo, nung nalapit ka, lalo mo pang na-appreciate dahil ang ganda. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa usapang paintings, sa tindi ng ganda niyan, meron po tayong bibigyan ng pansin doon. Ano po yun? Yung maliit na signature. Tapos, dahil gandang-ganda ka, naging interesado ka. Sino kaya gumuhit nito? Sino kaya may akda? Pag nakita mo yung signature, si Fernando Amorsolo pala. Ibig sabihin, humanga ka at titingnan mo kung sino may kagagawan. Sana sa usaping Kristiyano, sana tayo yung pagkamalayuan, malapitan, talagang magandang patotoo. Tapos magtatanong sila, bakit kaya ang bait-bait nito? Bakit kaya napaka-godly nito? Bakit kaya napaka-ganda ng ugali nito? Bakit kaya? Sana makita nila, Christian pala. Anong talata? Matthew 5, verse number 16. And let your light so shine before men that they may see your good works. At ano pong magiging resulta? Ano pong magiging resulta, mga kapatid? Mga kapatid, papupurihan nila ang Panginoon. Paalala po ito ni Pablo. Ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, let them that name it, the name of Christ, depart from iniquity. Si James, anong paalala ni James? Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. May mga times na mabuti pa, wag na lang nilang malamang Christian ka. May mga times na gano'n. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kasi magiging kasiraan pa. Sana po, mag-grow pa tayo sa usapan ng testimony. Mga kapatid, last but not the least, we need to grow more in doctrine and in faith. We need to grow more in the demonstration of our faith. Thirdly, we need to grow more in the deeds of our faith. Ito yung task natin eh. Di ba? Kasi may inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po ng writer, verse number 9, again, but beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though it does speak. At ang encouragement niya, verse number 10, sabay-sabay, for God is not unrighteous to forget what? Ano po? You see? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister.
Mga kapatid, mga minamahal, meron pong dapat na maging resulta. Meron pong dapat maging kapahayagan o gawa. May dapat i-accomplish yung ating pong pananampalataya. Kaya nga importante po na ngayon sa ating pinag-uusapan, all of the things na narinig nyo po na i-accomplish ng Panginoon, dito po sa HBBC, work of faith ang tawag po dyan. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Di ba ang sabi po ni Apostle Paul, di ba, sa verse number 3. Tingnan niyo po yung sinabi niya sa verse number 3. Di ba? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Isipin niyo po si Pablo malayo, sinulatan sila. Pero ano raw po lagi naaalala ni Pablo? Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. Diba? Verse number 5. Paki-plus natin sa screen, yung verse number 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance as you know, what manner of men we were among you for your sake. Verse number 6. Okay? And ye became followers of us and of the Lord. Amen? Naging tagasunod namin kayo at ng Panginoon, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. And because of that, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. HBBC, nakikinig kayo sa akin? Kala nyo ba yung pananampalataya nyo hanggang dito lang sa Ilocos? Alam nyo po ba na mamayagpag na ang pananampalataya nyo? Alam nyo ba lumalaganap na ang patutuo ninyo? Mga kapatid, mga minamahal, kaya sa congregation po sa Hawaii, doon po sa congregation sa California o sa Australia at sa iba't ibang lugar dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid, that is the will of God. Mga kapatid, marami pang gustong i-accomplish ang Panginoon sa church na ito. We are already happy. It is really a blessing na makita natin that God is accomplishing so many great things in this ministry. But I am telling you, there's more. There's a lot more. Marami pang gustong gawin ng Panginoon. We just need to be willing, mga kapatid. Kaya importante that as we continue on, let us grow more. Let us grow more in doctrine and in faith, in the demonstration of faith, and in the deeds of our faith. Amen? Wag ho tayong mag-angkin lang ng pananampalataya. Let our faith accomplish great things for God. Tingnan nyo po, ang pagkakristyano po ay dapat napapagtibay at napapatunayan sa patutuo na meron tayo. At narito ang encouragement ko. In fact, kahit hindi namin kayo purihin, kahit walang pumalakpak sa inyo, isang bagay ang gusto ko maging encouragement ninyo. Lahat ng ginagastos ninyo, lahat ng paghihirap ninyo, lahat ng pagpupuyat ninyo, lahat ng ministeryo ninyo, may Diyos na nakakakita na ang sabi po, He is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? It is really an encouragement to know. Nakakatuwang isipin, milyon yung ginastos ninyo para sa ministeryo. Pero gusto kong malaman nyo, buhay ang ibinigay ng Panginoon, kaya tayo Kristiyano. Kaya ka save. Kaya nagbago buhay mo. Kaya ka pinagpapala. Dahil sa Diyos. Kaya wala kang dapat panghinayangan sa anumang gagawin mo para sa Panginoon. Diba? Minsan naapektuhan tayo, hindi man lang nabanggit ang pangalan ko, hindi man lang na-mention yung ministry na ginagawa ko, tapos di man lang natap ni pastor yung balikat ko, hindi man lang pinalakpakan ng mga tao, wala man lang pumuri sa ginawa ko. Huwag yun ang abangan mo. Kung ang ginawa mo para sa Diyos, ang isang bagay na magandang pangawakan mo, walang kahit anong gawa mo na makatatakas sa matalas na paningin ng Panginoon. All of your work will be recorded
recorded. All of your work will be revealed. All of your work will be remembered. And all of our works will be rewarded. Amen? Uulitin ko po para maging encouragement natin sa deeds of faith, sa mga bagay na gagawin natin. Hey, all of our works, all of our labor will be recorded. It will be revealed. It will be remembered. And it will be rewarded. Amen? Wow. Mas masarap sa palakpakan yun. Mas masarap sa mga papuring naririnig nyo sa mga tao yun. Kung doon sa mga pastor lang na nagko-comment sa inyo, kung yung pastor nyo lang na ina-appreciate yung ginagawa nyo, nakakalakas na sa inyo, ang saya-saya nyo na. Just try to imagine kung harap na tayo sa ating righteous judge, kung harap na tayo sa ating Panginoon na pinag-ukulan natin ang lahat ng yan, na binaliwala natin ang hirap, binaliwala natin ang gastos, ibinigay natin ang lahat natin para sa Kanya. Just try to imagine kung nasisiyahan na tayo sa mga appreciation ng tao, paano pa kaya kapag ang narinig mo ang Panginoon na magsasabi sa iyo, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Paano pa kaya yun? Paano pa kaya yun? Yun pong papuri lang ng tao, natutuwa na tayo. Yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa iyo, yan po ang napakalaking hamon sa buhay ni Apostol Pablo. Members, malayo na, pero malayo pa. Marami na, pero marami pa. Di ba? Marami-rami na rin. How many years? 42 years. Na-witness natin even the humble beginnings of this ministry. The hard labor and the hard work of our patriarch. The hard work and the hard labor of our pastor. The hard work and the hard labor of the pioneering members. The hard work and the hard labor of the many members. Batid, marami na. Hindi na biro yung mga nagawa ng church na ito. Hindi na biro yung mga ini-accomplish nyo. Marami na. Pero hindi pa tapos. At sasabihin ko sa inyo, marami pa. Marami pa ang gagawin ng Diyos. At gusto ko lang pong dalin kayo sa idea. Yun po yung deeds of faith. Yun dahil sa genuine yung faith mo, talagang matindi ang i-accomplish ng Panginoon. Tingnan nyo sa Hebrews chapter 11, because of their faith, paano nila demonstrate at ano ang ginawa at i-accomplish ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, bakit ka nagpapa-apekto kapag ka walang pumupuri sa'yo? Bakit kapag ka napipintasan ka at napagkakamalian ka ng tao, nadi-discourage ka at naapektuhan ka? Samantalang hindi mo naman ginawa yan para sa tao. Ginawa mo yan para sa Diyos. Sabi ko sa mga members ng church, madali mo namang mabuko kapag ka yung ginawa ng tao, hindi para sa Diyos. Kasi pagka ang ginawa mo hindi para sa Diyos, pag hindi pinansin ng mga tao, affected ka. Pero kapag ang ginagawa mo para sa Diyos, wala kang pakialam. Purihin man, bigyan man ng palakpakan. Wala kang pakialam kung hindi ka palakpakan, hindi ka pansinin. Bakit? Kasi sa Diyos mo naman ginawa eh. Ang importante, alam mo, recorded in heaven, one day, ito po ay aalalahanin. Ito po'y mahahayag. At ito po'y gagantimpalaan. Sakay lang kayo, kapatid. Walang bababa. Tapusin nyo biyahe. Nakakatuwa, marami na. Pero nakakatuwa kasi tiyak natin marami pa. Malayo na, pero malayo pa, mga kapatid. Kaya I hope na ang mensaheng ito'y makakilo sa puso ng bawat isa sa atin. Everybody stand up, please. Habang fresh sa mind and heart natin ang pangungusap ng Banal na Espiritu,
Kahit nasa taas kayo, kahit nasa likod kayo, kung ang banal na Espiritu kinausap kayo at gusto niyong tumugon, habang tumutugtog po, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Habang ang salita ng Diyos ay fresh sa mind ninyo, habang ang Holy Spirit ay talagang kinukunbik kayo, I believe the best response is humility. Why not come to the altar? Why not express your heart to God? Lord, thank you for encouraging me through this message. Lahat ng kinilos ng Panginoon, lahat ng kinausap ng Panginoon, I need this message. Kailangan ko po ito, Panginoon. Kailangan ko po yung paalalang ito. Amen. You come to the altar, you pray to God. Alam ko po, Panginoon, na talagang inaasahan mo ito sa amin. Sige po. You come to the altar, you pray to God. Kung hindi ka kinilos, kung hindi ka kinausap, diyan ka lang sa lugar mo. Pero kung ang Diyos ay nangungusap at gumagawa sa puso mo, huwag mong katamarang iwanan ng lugar na yan. Lapitan mo ang Diyos sa kanyang altar. Una, pasalamatan mo siya dahil iniligtas po niya tayo. Pangalawa, hilingin natin sa kanya na gawin niya tayong mabuting patotoo. Pangatlo, mga kapatid, atin pong ipakita ang gawa ng Panginoon sa tunay na kapahayagan ng ating pananampalataya. Sige po. Hindi mo kailangang mapilitang lumapit. Ang simpleng sinasabi ko po, if the Holy Spirit is convicting you, if there's realization, kung napaalalahanan ka, kung na-rebuke ka, and then gusto mo na ipadama sa Diyos na ako po ay nagpapasakop sa iyong salita, your message is true, the message is right, ako po ay talagang sapul sa mensahe, Panginoon, and I need your help, I need you, Lord, help me, na ang aking pong paglago ay maging tuloy-tuloy. Sige po. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Ang laki-laking bagay po, mga kapatid, na sa tuwing tayo po'y kinakausap ng banal na Espiritu, hindi natin pinagmamatigas ang ating puso. That is exactly what the writer of the book of Hebrews said. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Ang napakagandang ma-develop sa atin, yung bawat mensaheng naririnig natin. Diba? Nasa ang lugar man po kayo, lahat ng mga outreaches at missions ng church na ito na nakarinig ng mensahe, it is good for you to respond to the message of God and express your heart to God and tell God, Lord, what a realization. Thank you for this reminder. Thank you for rebuking me. And this time, Lord, I am here humbling myself before you. And I would like to ask for your grace and help. Sige po, just continue to pray. Pastor Proby, please.